At magpalakpakan naman ang ating pong mga supporters ng numero 10, Konsehal Attorney J.D. Dizon. At syempre, asa naman po ang mga supporters ng ating numero 12, Konsehal Don Mac Ignacio. Asa naman po ang mga supporters ng ating numero 15, Konsehal Seb Laureano na! At syempre, asan po ang mga supporters ng numero 31, palakpakan po natin, Konsehal Mon Yupanco! At syempre, asan po ang mga supporters ng muling magbabalik ang tinaguriang ama ng Kabaka? Ibalik natin, Congressman Amando Bagachi! Ayan! At syempre, sa lahat po ng ating pong mga kasamahan na meron pong dala-dala pong mga posters, mga tarpaulins, mamaya po, kapag tinawag po natin ang ating pong kandidato, pwede niyo pong itaas ang inyong pong mga posters at tarpaulin. Pero, habang sila po ay nagbibigay ng kani-kanila pong mga plano at mensahe para po sa ating lahat, mangyari po na pakibaba lamang po ang inyong pong mga posters at tarpaulin nang sa ganon ay makita rin po ng mga nasa likuran ang mga nangyayari dito po sa harap. Pwede po ba yun? Maraming salamat po at sa mga pagkakataon po ito, tayo po ay magsisimula sa magbibigay ng mga pangarap at adikain. Siyempre, yan po ay sa hanay po ng mga party list. Sabay-sabay po natin panoorin ang number 106, ang Trabaho Party List. Magandang araw po mga Manilenyo. Ako po si Ate Nini Chavez ng 106 Trabaho Party List. Mga nay, tay, ate at kuya, ang 106 Trabaho Party List ay madali lang tandaan dahil lahat tayo kailangan nito. At kung meron ka ng trabaho, ang tanong ay kalidad ba ito? Sapat ba ang iyong kinikita? May benepisyo ka bang natatanggap? Patas ba ang oportunidad na binibigay sa iyo at maayos ba ang kondisyon ninyo sa pagtatrabaho? Mga nay, tay, ate at kuya, ang trabaho ng 106 Trabaho Party List ay mapaggaan at mapaganda ang inyong mga trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na sahod, karagdagang benepisyo kagaya ng medical allowance, grocery allowance, transportation allowance at kung ano-ano pa. Para po sa aking mga lolo at lola at sa mga PWDs natin, ayaw namin na may naiiwan. Kaya sisiguraduhin namin na may patas kayong oportunidad at maayos na kondisyon sa inyong mga trabaho. Sa akin namang mga solo parents, sisiguraduhin namin na mabigyan kayo ng dagdag benepisyo at papatibayin po natin ang mga daycare centers para makabawas abala po sa inyong pagbabantay sa mga anak at makapag-focus lang kayo sa inyong mga trabaho. Mga nay-tay, isang paalala lamang po. Isang party list lang po ang inyong pwedeng suportahan kaya dito na po kayo sa 106 Trabaho Party List. Kami po ay mahanap sa likod ng balota, ikatlong hanay, hanapin ang 106 Trabaho Party List. Muli ako po si Ate Nini Chavez ng 106 Trabaho Party List. Maraming salamat po. At syempre, huwag na huwag din po natin kalimutan i-shade ang number 106. Muli po, palakpakan po natin ang Trabaho Party List. At ang susunod po ninyong mapapanood ay ang pagpapakilala naman po sa magiging katuwang ni Yorme sa ating lungsod. Yan po ay sa katauhan ng bagong liwanag ng Maynila. Sabay-sabay po natin panoorin sino nga ba si Chi Atienza. Mula ko nangyayag ako dito sa mundong Ibagaw, naging kaluwian ng aking pamilya na tumulong sa aking kapwa. Noong mga panahon na ako'y lumalaki, dinala ko ng aking ama sa Manila City Jail at doon niya sinabi sa akin na kailangan ibigay ko ang buhay ko sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya namulat po ako doon noong mga panahon na isa, gusto na kita na meron pala akong misyon dito sa mundong Ibagaw. Kaya pagkatapos nun, binigay ko po ang aking puso bilang isang misyonaryo na tumutulong na resyo sa tao. Naging aktibo po ako sa mga organisasyon kagaya ng Youth for Christ, by Mercy Community,
para makagawa ng missionary work sa lipunan. Noong ako po ay nasa kolehiyo, ang pinili ko pong kurso ay Political Science, major in Governance. Dahil gusto ko po ng mga panahon noon maintindihan kung ano ba ang good governance o magandang pamamalakad sa gobyerno. Dahil naniniwala ako, importante pa rin na meron tayo isang gobyerno na kaalalay at nakapagsuporta sa mga mamamayan. Noong ako po ay naging isang broadcast journalist sa television, doon ko po narinig ang totoong mga hinaing at mga kabayan. Ang mga sektor ng lipunan na para sa akin matagal nang hindi na binigyan ng boses. Bilang isang mamamahayag, hindi ko lang narinig ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Hindi kasama nila, nakita ko ang hirap na dinanas nila. Dahil namulat na ako at ang aking puso sa mga kinahinatnan ng ating mga kababayan, mahirap na po bumigyan. Ang mga sektor ng ating mga nakatatanda, ang aming mga lolo at lola, nanay, nakita ko po ang hinaing ninyo na gusto niyo sa gobyerno na nakaalalay na suporta ang ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap mabuhay na may kapansanan. Kaya importante, nasentibo ang gobyerno sa inyong mga pangangailangan para kayo ay mabuhay ng sapat at tapat sa abolition. Ang Muslim community na siyang naghahangat kapag kayo ay nagsasamba ng 5 beses sa isang araw, na kayo ay makapagdasal ng kaigtim sa isang espasyo sa mga mapuling lugar para naman sa mga magulang, especially ang mga school parents. Alam ko, mahirap ang palaki ng mga anak na isang, kaya dapat kahit paano bilang isang gobyerno na naririnig ang inyong hinaing na magkaroon kayo ng konting kasiguraduhan ng inyong mga anak ay masusuportahan pagdating sa kanilang edukasyon na sila ay mabubuo bilang isang tao na may misyon dito sa mundo na makakabigay ng akbag para maging maganda ang takbo ng kanilang buhay balang araw. Tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. Nakita ko, minsan bata pa lang kayo, pero ng diskriminasyon. Mahal kayo ng Panginoon at dahil dyan dapat pagkasaktan laban ninyo. Bilang bunsong anak ng vice-alkalde na nakakuha ng 2 termino, alkalde na nakakuha ng 3 termino, congressman na nakakuha ng 3 termino, ginamit ko ang aking boses para makahingi ng tulong, para ako ay makapagbaba ng mga proyekto at programa dito sa ating lungsod. Kahit wala ko ang posisyon, marami na po tayong nagawa. From medical mission, pagbibigay ng mga gamot, vitamina, na milyon-milyon ang halaga, pagbibigay ng food boxes, lahat po yan nagawa na natin. Ang ginamit ko lang ngayon ang aking boses, ang aking puso, para maging tulay sa pag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Sa paniniwala ko, panahon na para gawin na mas sistematiko, mas epektibo, at mas may puso ang ating pag-ibig. Ako po ay naniniwala sa bottom-up type of governance kung saan ang inyong mga leaders nagtatanong sa inyo, ang inyong mga leaders nalalapitan nyo, at ang mga leaders kayong makinig sa inyong mga hinaing. Para sa ganon, balang araw, ang ating mga legislations dito sa Manila ang magiging boses ninyo. Habang binabalik namin ngayon ang basic minimum needs through social services, pabahay, edukasyon, ako naman po ang susuporta kayo may pagdating sa livelihood. Dahil bilang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon for 40 years, isinutulong natin ang livelihood training, values formation, sa buhay ng bawat Manileño. Marami na pong nagawa ang Kababaihan ng Maynila, from cooperatives, from social enterprises, through livelihood training, livelihood support, at lahat ng mga bagay na maaaring makatulong sa ating mga kababayan na maitaas ang kanilang antas sa buhay. Dahil dito sa Maynila, ang gusto natin ngayon bumalik ang ningning, pag-asa, at buhay sa inyong mga puso. Dahil gusto namin isang legasiya ang iwan namin sa bawat Maynila. Ayan, at inyo pong napanood ang lahat po ng mga advokasya, pangarap ng magiging katuwang